dagdag ito sa bawat isa. Amen. Kayo po ba ay napasigla, napagpala sa ating pong pagpupuri? Amen. Mukhang hindi. Ang ating pong Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan. Amen ho ba? Amen. Kayo ba ay nagagalak? Ano nagagalak sa presensya ng Diyos? Ano? Ang awitin na inawit, all this but goodies. No? At ang mensahe ay hindi nagbabago. Gaya ng Diyos na hindi nagbabago na siya nating pinag-aalayan nito. No? Ating pong tatalakayin ngayon ay series of studies tungkol po sa full armor of God. Narinig niyo na po ba ang full armor of God? Sino dito nakarinig na ng full armor of God? Amen. Konti pa lang, no? Yung iba sabi. Hindi nila alam. Full armor of God. Okay, welcome sa ating mga bisita. Salamat sa Lord dahil ngayong gabi ay maririnig niyo ang tungkol sa full armor of God. Sa inyong Biblia ay makibukas kayo sa akin sa aklat ng Efeso. Chapter 6, verse 10 hanggang verse 18. Efeso, chapter 6, verse 10 hanggang verse 18. Ephesians. Tagpuan nyo na. Ganito po ang sinasabi. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Pinagpala ang kanyang mga salita, tayo sandaling manalangin. Sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa, at siyang pinakamataas sa lahat ng pamahalaan, dito man sa lupa o dyan sa kalangitan. Kami sa iyo ay nagpupuri at nagpupugay at ibinababa ang aming mga sarili sa iyong harapan. Walang ibang dapat kinanlin at maitaas maliban sa iyo, aming Panginoong Hesus. At sa kalagitnaan namin, amin kang itinatanghal, amin kang kinikilala na siyang aming dakilang tagapagturo at siyang Diyos na kikilos sa aming buhay. Kinikilala namin ang presensya mo, banal na Espiritu, na siyang sa amin ay magbibigay ng pangunawa. Siyang hihipo at magbabago sa aming pong mga puso at magbibigay kaliwanagan sa aming mga isipan. Kami ay turuan at tulungan sa gabi ito ay ihanda ang aming pong mga sarili upang sa pagdating ng labanan kami ay matagpo ang nakatayo at nananatili sa presensya ng aming Diyos. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, the full armor of God. Ano ba yung full armor? Kapag sinabing armor, ano naisip natin kapag sinabing armor? Panangga. Ano pa?
Baluti. Baluti. Oh, kalasag, no? Yun ay shield, yung kalasag, bahagi yan. Ang armor, the full armor of God, ito ay spiritual protection and resources na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Dinig ko po, ito ay spiritual protection. No? Kapag po spiritual, nakikita hindi. Hello? Parang espiritu yata ako dito din nakikita. Kapag sinabing spiritual, nakikita hindi. Hindi po. Hindi, no, hindi, yan. So, yan ay spiritual protection. Ha? At ito yung kaloob ng Diyos para sa mga mananampalataya. Lahat ba dito ay nananampalataya kay Kristo? Lahat ba kayo may full armor? Yan. Parang yung iba, ewan ko, parang ganun eh, no? Yung iba, sigurado, meron sila. Yung iba, ewan ko, hindi ko sigurado. No? Never heard. No? At ito rin full armor of God ay paraan, is the way to stand firm against the schemes of the devil and the spiritual forces of evil. Kaya po nang binasa natin sa aklat ng Efeso, no? So ito ay ating kapamaraan, at ito ay kaloob ng Diyos na baluti, proteksyon sa mga mananampalataya upang manatili tayong nakatayo, na binanggit po dyan. Upang mapaglabanan ang mga pakana ng dyablo, at pagkatapos ng labanan, bakit na tayong nananatiling nakatayo at hindi tayo ang mga biktima? No? Hindi tayo. So, yun pong nakakalungkot sa buhay ng mananampalataya. Tayo ay binigyan ng Diyos ng baluti upang yan ay ating isuot, upang ating gamitin. Subalit ang nakakalungkot, hindi lahat ng mananampalataya alam ang baluti at nagsusuot ng baluti. Yan. Kaya nananatiling talunan pagdating ng labanan, casualty pagkatapos ng labanan. So hindi ho yun ang nais ng Diyos. Kaya po, huwag tayong maging inosente pagdating sa ganitong mga bagay. Ito'y dapat nating malaman. Kaya nga po, kung naalala nyo noon, itinuro ko na din yung warfare. So bago mag-warfare, ito yung full armor. Ang isang sundalo, bago pumunta sa labanan, kailangan ay fully armored. Di ba yung mga pulis, anong sinusuot nilang protection sa kanilang katawan? Bago sila pumunta sa labanan. Bullet vest. Bulletproof vest, no? So sila ay pinaprotection na noon. Hindi ka pwede itatakbo sa labanan nang wala kang sandata, nang hindi ka protektado. Kasi ikaw ay magiging casualty pagkatapos ng labanan, no? Kaya itong full armor of God ay binigay sa atin ng Diyos upang malabanan natin ang spiritual forces of evil. Kasi hindi yun kaya nitong ating lupang katawan. Anawaan natin? Hindi yun kaya. Kahit ng bulletproof vest na sinusuot ng mga pulis, hindi yun kaya. Tingnan po natin, sino ba yung ating kaaway? Bakit kailangan ito? So yan, imatatalakay natin dyan. Kaya po itong full armor ay provided ng Diyos sa bawat isa. It is an illustration in the Bible that reminds Christians about the reality of spiritual battle. Ang pakikipaglaban natin ay sa espiritu. Ilan po sa atin ang nakaisip ng ganon? Na tayo ay nakikipaglaban spiritually? Marami ay hindi. Hindi nakakaalam. Tayo mga Kristiyano, ang alam nating kalaban, yung kapitbahay nating masungit. Alam nating kalaban, yung ating mga kasama dun sa community na nangaaway sa atin. Hindi sila ang kalaban, kundi ang sabi po dito, ang tunay nating kalaban ay spiritual forces. Kaya kailangan natin ng spiritual. Ito yon, yung weapon, yung full armor of God, spiritual protection na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So yan po ay available para sa bawat isa. Each piece of armor has a distinct purpose
and means of defense against temptation and evil. Meron niyang kanya-kanyang function, kanya-kanyang purpose. Alam niyo po ba kung ano-ano yung armor of God? Binanggit sa binasa natin, no? Sa verse 14, tingnan natin. Ang unang armor na binanggit. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. So ano po yung una? Sinturon ng katotohanan. No? Hindi sinturon na yari sa balat ng baka o sa ahas, sa krokodil. Hindi. Sabi po ay sinturon ng katotohanan. Ito ang unang binanggit. Bakit kaya ito ang una? Regardless of our culture or time, nakita po ng Diyos yung ating pong dinaraanan at kung paano, o yung ating pong nakaraan, nakita na ho yun ng Diyos, at kung paano yun nagdulot sa atin ng mga sugat, no? Na nilikha ng ating hindi magandang nakaraan at nakakaapekto ngayon sa ating buhay kahit tayo ay mga Kristiyano na. Ayan, ha? So, yan may balik. Tatalakayin ko yan sa mga kabataan, yung generational curse. May balik yan. Napansin niyo po ba yung mga, may mga family na, kung sa family, balikan niyo yung inyong pinanggalingan, may hiwalay sa pamilya, yung sumunod may naghiwalay din. Ngayon meron din. No? Napansin niya? Meron naman, hindi kasal. Tapos yung anak niya, hindi rin kasal. Tapos yung sumunod, hindi rin kasal. No? So nakita po natin na hindi natin alintana na yun ay may koneksyon, no? Ang lahat ng mayroon tayo ngayon, nangyayari sa atin ngayon, ay may koneksyon sa ating nakaraan. Sa ating identity. So yun ay mahalaga. At mas mahalaga ang ating identity kaysa sa ating sexuality. Subalit, ang dyablo, gusto niya tayong sirain. No? Yung ating identity. Kaya yung iba, nalilito kung ano ang kanilang identity. Ayan o. The belt of truth, isa yan po sa tinatalakay niyan. Para saan yung belt of truth? Ito ay sa integrity. Integrity and honor. So, sinira ng dyablo yung ating sense of identity. Kaya nalilito na tayo. Di na natin alam kung ano tayo. At kasama na doon ang gender. Meron po doon isang, gusto ko pong i-share sa inyo. No? Isang anak ng pastora. Pastora, ang kanyang magulang. Babae. Napansin ko na siya nung dumating siya sa camp. Ang lakad niya, kakaiba. Sabi ko, parang ano to? Parang lesbian. Forma niya, lalaki. Ganyan siya naman. Tapos yung buhok niya maikli. No, mukhang lalaki talaga. Tinititigan pa siya habang siya ay naglalakad. Hanggang sa nagkaroon ng panahon na nag-testify yung bata. Sabi niya, tumatakas siya talaga sa kanilang bahay. At sabi niya, meron akong boyfriend at meron din akong girlfriend. So, yun. Yun siya. Ganun siya nabubuhay. Hindi niya alam kung ano talaga siya. No? May problema sa kanya. Nakita po ninyo kung paano ninakaw ng dyablo yung kanyang totoong identity. At kasinungalingan ang inilalagay sa kanyang isip. So, naka-attend ako ng camp. Nung umattend ako ng camp, doon ko nalamang maganda pala ako. Yun. Pero ano siya, ganun pa rin siya kumilos, pero alam niya na yung identity niya, kung ano siya, na siya ay isang babae. Galing kumanta. Pag tumayo sa harapan, tumugtog ng keyboard at kumanta, nabibless ang lahat. Kasi yun ang sinisira ng dyablo. Ang kasinungalingan ay inilalagay niya sa ating isip, inilalagay niya sa ating puso para sirain ang tunay nating identity. Nakita po natin. At yun po yung belt of truth. Ang dyablong ito ay ama ng kasinungalingan. Diba? Siya. At kung siya man ay, sabi sa aklat ng 1, kung siya man ay nagsasalita, chapter 8, verse 44, kung siya man ay nagsisinungaling, sabi doon,
likas na sa kanya yun dahil siya ay talagang sinungaling. No? Likas na. At tayo, mga nilikha ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos, nilikha ang tao ayon saan? Sa wangis ng Diyos, di ba? Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Sino dito ang hindi nilikha sa wangis ng Diyos? Ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Hindi niya, mukhang Diyos ang katabi niyo. Mukhang Diablo. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. No? Pero hindi yan sa physical, kundi sa karakter. No? Yung sa attributes na mayroon ng Diyos, sa karakter niya, inilagay niya yun sa atin. Hiningahan tayo ng Diyos ng kanyang hininga at tayo ay naging kaluluwang may buhay. So sa palagay niyo, sa hininga ng Diyos may kasinungalingan? Wala. Kasi ang Diyos ay katotohanan. No? Katotohanan. Paano nakapasok ang kasinungalingan sa buhay ng tao? Dahil sa nangyaring kasalanan ng tao sa hardin ng Eden, doon tayo babalik ang pagsuway. At ang kasinungalingan ay tumubo, di ba? Si Eva at si Adan. Tapos yung ahas, kinausap. So nagturo-turuan sila. Walang umaamin kung sino ang may kasalanan. Tinanong yung babae, sino ang nagsabi sa'yo kainin mo? Yung pong ahas. Yung si Adan muna pala tinanong. Sino ang nagsabi sa'yo kainin? Yung babae na binigay mo sa akin. Nung tinanong yung babae, ikaw, ba't mo naman kinuha, pinakain ng asawa? Yung ahas, pinakain. Walang umaamin, di ba? Puro pagliligtas sa kanilang mga sarili. At ang kasinungalingan ay lumaganap sa tao, kumapit sa puso ng tao, na namahay sa isipan ng tao. Kung naalala niyo po yung kwento ko dun sa ahas. Ang ahas, nung pinalayas si Eva at si Adan sa hardin, nasaan ang ahas? Sabi, nandun sa puno, naiwan. Naiwan ba? Hindi, pinalayas din. Lumabas din siya doon sa hardin ng Eden, sa kasama ng tao. At ang ahas ay laging kasama ng tao. At ang ahas na ito, kanino lumalapit? Kanino? Kanino? Sa tao nga, kaninong tao? Babae. Kay Eva, di ba? Siya nilapitan mula simula pa. Kaya di ba lagi silang nag-aaway? At yun ay nandun sa chapter 3 ng aklat ng Genesis. No? Ang supling mo, ang supling niya ay laging magkakaroon ng pag-aaway. Tutuklawin mo siya sa kanyang sakong at dudurugin naman ng iyong supling ang kanyang ulo. Kaya lagi merong pag-aaway. No? Doon sa babae at saka doon sa ahas. At ang ahas, laging kinakausap yung babae. Ayan, yung babae. Maganda yan. Tatalakay ko din mo yan sa couples fellowship natin. Ako speaker sa susunod. Ayan. Di ba? So yung kasinungalingan, ang ahas, nagsisinungaling siya kay Eva, kaya nakumbinsin niya si Eva na kainin yung prutas, pitasin at kainin. Di ba? So naandoon, kaya gumapa ngayon yun dahil doon sa disobedience. Kaya napakahalaga po na isuot natin ang sinturon ng katotohanan dahil ang ating Diyos ay katotohanan. At ang sinturong ito ng katotohanan, saan po natin ginagamit ang sinturon? Pamalo. Pamalo na. Di syempre, kapag maluwag yung salawal nyo, magsisinturon. Mahirap pong maglakad kapag walang sinturon, tapos maluwag yung salawal. Naalala ko tuloy si Simon na nakapagsunod. Tumatakbo siya, nakikita. Hawa-hawa yung kanyang short. Kasi bumabagsak yung kanyang short. O kung hindi naman, may kaya siya taas ganyan, taas, no? Kung may sinturon, hindi ba magiging komportable kang sa iyong paggalaw na hindi mo inaalaala na babagsak yung iyong short o yung iyong pantalon? Kasi maayos yun. At itong sinturon na ito, the first piece of the armor, truth. Ang katulad po ng definition nito, ito ay exclusive. It means something is true and other things are lies. No?
The evil one is the father of lies. At ang lahat ng kasinungalingan ay nag-originate doon sa dyablo, no? Gumapang sa tao, tinanggap ng tao, niyakap ng tao, at nakita ng taong, uy, mabuti yun, nakakaligtas ako. O, diba? Nandun yun sa atin. So, every piece na yan, itong belt na ito, kung hindi po natin sisimulan, kaya ito po ang unang binanggit, no, yung the belt of truth, hindi po natin matatalo ang kaaway. Sabi ni Jesus sa John 17 verse 17, sige, tingnan po natin. Ang John chapter 17 verse 17. Yan, sabi po dito, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. At ibibigkis natin yan sa ating mga baywang. No? At gayon din, hindi lamang yun, dahil ang belt of truth speaks of integrity and honor. So ito po ay pumipigil, kapag iyan ay aking isinusuot at ipinapanalangin, ito ang pipigil sa ating mga pagnanasa. Pagnanasa, yung gusto natin. No, kaya ka nagsisinturon. Kung paano nagwawala yung sa lawal mo para pigilan ng sinturon, ganun din. Nagwawala yung ating mga kagustuhan, pipigilan ngayon niya ng katotohanan. Ang sinturon ng katotohanan na wala tayong ibang dapat gawin at sundin, kundi ang salita ng Diyos. No? Kaya isusuot ito. No? Isusuot ang belt. At ang belt na ito ang magliligtas sa atin sa mga pagnanasang makalaman. Yan ang pipigil. Kapag kayo ay may sinturon at mahigpit ang inyong sinturon, pag kayo ay maraming kinakain, ano ginagawa nyo? Niluluwagan, para makakain uli. No? Madagdagan pa. So, ibig sabihin nun, kung sumisikip na ang inyong tiyan, yung sinturon na suot, at kayo kumakain, ibig sabihin, tama na. Huwag mo luwagan, no? Hindi yung kain ka ng kain hanggang sa hubaran na yung sinturon. Kasi gusto pa rin kumain. Sabi, busog na, ang gusto kumain pa ng kumain. No? Yun ay satisfying or gratifying the lust of the flesh. Niluluwagan. Huwag nating luluwagan. Tandaan natin, ang standard ba ng Diyos ay mababa o mataas? Mataas ang standard ng Diyos. Kapatid, huwag mo ibaba. No? At yung katotohanan niya, inilagay na yun, naka-belt na sa'yo. No? Yun na yun. Yun ang hipit nun. Huwag mo luwagan. No? Para lang masatisfy yung iyong kagustuhan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. At yan ay sa lakas na kaloob ng Espiritu Santo. Sa ating lakas, hindi natin yan magagawa. Kaya yung paninindigan, it speaks of integrity. It speaks of honor. Yung may isang salita. Kayo po ba may isang salita? Ang daming salita. Ang daming salita eh. Ang daming sinabi. Ibig sabihin po noon, yung word of honor. Kapag sinabi mo, yun ay pinaninindigan. Bilang tayo ay mga mananampalataya, na paninindigan po ba natin ang ating pananampalataya? Bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, nakakilala sa Kanya, bilang mga anak niya na naliwanagan at pinagkalooban ng mga baluting ito. No? Kagaya po ng una kong sinabi, ang sinturon ng katotohanan, huwag mong luluwagan para lamang masunod ang iyong kagustuhan. No? Bakit? Lalaki ang iyong tiyan. Ouch! Lalaki ang iyong tiyan. At hindi magiging maganda ang kaitsurahan. Medyo. So, merong standard ang Diyos, wag natin yung baguhin. No? Ang pagsunod sa kanyang instruction ay napakahalaga. Kagaya kagabi na yung Bible study, kung nakapanood kayo sa Bible study. Ang instruction ng Diyos ay hindi natin dapat baguhin. Alam na alam yan ni Haring David, kaya kanyang pinayuhan ng kanyang anak sa paggawa ng templo.
Kung ano lamang ang sinabi sa iyo ni Yahweh, iyon lamang ang iyong gagawin. No? Iyon lamang. Hindi mo yan pwedeng baguhin. Ang instruction ng Diyos, yun lamang ang dapat nating sundin. Dahil hindi siya nagkakamali sa kanyang sinasabi. Ang dyablo, nagkakamali siya at tayo'y dinadaya sa kasinungalingan na inilalagay niya sa ating puso, inilalagay niya sa ating isipan. Kaya huwag mong luluwagan ang sinturo ng katotohanan. No? So malinaw po yan mga kapatid. Kasi kapag niluwagan natin yan, binibigyan natin ng pagkakataon ang dyablo na pumasok sa ating tiyan at doon manirahan. Okay? So yun ang ating loob. Napapasok tayo ng dyablo. Huwag natin yung hayaan. Kaya po, may mga nangingiti, hindi ko po alam kung natutuwa sila doon sa tiyan o na sila ay natatamaan. Yan. So, every lie is from the devil. Huwag natin yung bigyan ng pagkakataon na makapasok sa ating buhay. So, isuot. Ano po ang isusuot? Una, yan, no? Tandaan po natin. Ang sinturon ng katotohanan. Pangalawa, the breastplate of righteousness. No? The breastplate of righteousness. So, yan po dito. The breastplate. Sa chapter 6, verse 14, mababasa din po natin yan. Doon sa Efeso. Balikan po natin. Sabi dyan, isuot sa dibdib ang baluti na katuwiran, righteousness. It covers the neck. Kung nakita niyo po yung picture ng full armor, ikino-cover po niyan yung neck, ito tong harap, yung likod, yung katawan, yung breastplate. Sa isang sundalo, yan ho yung sa kawal, no, matigas. Hindi ho yan basta na penetrate ng tabak. No? Kaya, pinoproteksyonan yan ang katawan. Kung naalala nyo, si David, hindi niya yun kayang isuot kasi yun ay mabigat. No? Mabigat. Kaya yun ay kanyang hinubad. So, itong breastplate of righteousness na sinasabing isuot, so, anong pinoproteksyonan yan? Ang ating heart. No? Para pag tumudla ang kaaway, yung heart mo protektado ng breastplate na iyon. So, there are two kinds of righteousness. Una, yung tinatawag na imputed righteousness. Ano yung imputed righteousness? Yan ay yung justification. Ang pagpapawalang sala sa atin ng Diyos. It is a position of right standing before a holy God. No? A position of right standing before a holy God. So, pinawalang sala tayo ng Diyos. Ngayon sa harapan niya, tayo ay pinapaging karapat dapat. Naging katanggap-tanggap tayo sa Diyos dahil tayo ay Kanyang pinawalang sala. Pinatawad niya tayo. So, yun po yung imputed righteousness. Kung saan ang katuwiran ni Kristo ay isinuot sa atin para tayo ay ituring na matuwid. No? It is a gift of His grace, imputed, credited to our account when we put our faith in Christ as Lord and Savior. So kung kinilala mo si Jesus na iyong Panginoon na tagapagligtas, no, tunay mo siyang sinampalatayanan na tinanggap sa iyong buhay, meron ka nito, imputed righteousness. Pinawalang sala ka ng Diyos. Yun yung inaawit natin, no, yung sukdulang biyaya ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, habang hindi tayo karapat-dapat, tayo ay niyakap ng Diyos. Tayo ay nilinis niya, tayo ay pinatawad niya. Yun yung imputed righteousness. Yung pangalawang righteousness ay yung imparted. Imparted righteousness, yung sanctification. Not only does God impute His righteousness to us, but He imparts, inilagay niya tayo sa posisyon na yon ng pagiging matuwid. Na sa kabila ng tayo sa kasamaang palad ay nagkakasala araw-araw. So ito po yung daily righteousness na tinataglayo natin. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba ay matuwid? Kahit nyo bang tanggapin na kayo ay matuwid?
Parang ang hirap, no? Ang hirap, no? Kasi alam mo sa sarili mo, ikaw ay liko. No? Paliko-liko. So, pero ito, sabi, imparted. Inilagay ka ng Diyos doon sa kondisyon na iyon, no? His righteous nature within us, inilagay niya iyon, no, sa atin. So, by the enabling power of His Holy Spirit, bakit God wants us to express or live a righteous life. Kaya inilagay niya yun sa atin. Ang gusto niya ay mamuhay tayo ng may katuwiran at lumakad sa kaniyang katuwiran. Ang problema sa mga Kristiyano, ayaw lakaran ang katuwiran ng Diyos. Sa halip tayo ay tumataliwas. So there's a warning, no? Sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral nito, mauunawaan mo natin ito. May warning sa mga bagay na iyan. No? God wants you to express or to live a righteous life. So ano ito? To have righteous motives. Matuwid na mga motibo sa ating ginagawa. Ano ba ang ating motibo? Ano ba ang dahilan? Bakit natin yung ginagawa? Ikaw, ano ang dahilan mo? Ba't nandito ka? Ano ang dahilan mo? Bakit ikaw ay sumama papunta dito? Kasi nayakag. Matuwid yung ating motibo. Kapag tayo ay tumulong sa ating kapwa, ano ang ating motibo? Kapag tayo ay gumawa ng mabuti, ano ang motibo mo? Bakit mo siya ginawa ng mabuti? Kung ikaw ay nagpautang, ano ang motibo mo? Bakit mo siya pinautang? Yan, no? I-check natin ang ating motive. So, yan po yung righteousness, righteous motives. Kung ang ating motibo sa mga ginagawa natin ito ay malinis, ang Diyos ang tunay na nakakakita. Maaari mong sabihin, malinis ang aking motibo. Pero ang Diyos ang nakakakita. At yun ay pagsusulit natin sa Kanya. Pangalawa, think righteous thoughts sa ating mga iniisip. Matuwid ba yung ating mga kaisipan? Nag-iisip ba tayo ng tama? Bakit yan? Mahirap. Mahirap gawin. Lagi ko yung itinuturo, lalo na sa amin sa bahay. Mag-isip ng tama, kumilos ng tama, gumawa ng tama, magsalita ng tama. Pero pilit pa rin ang tao ay bumabalik sa kalikuan at sa kamalian. Mag-isip ng tama. Paano tayo mag-isip ng tama? Yung kaisipan natin, hindi negatibo. Nag-iisip tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, sa liwanag ng Kanyang salita. Hindi tayo nag-iisip ng masama laban sa ating kapwa o sa ating mga sarili. Ang nakikita natin ay yung mga bagay na mabuti sa ating kapwa at hindi ko ano yung mga masama. At mabilis tayong nahuhusga. So let us check our thoughts. Ang ating po bang kaisipan ay righteous? So kung hindi po, humingi tayo ng tawad sa Diyos. In-impart niya na, inilagay niya na tayo doon sa tamang kondisyon at posisyon ng katuwiran niya. At yun dapat ang nare-reflect sa ating buhay. Pangatlo, speak righteous words. Yan, ito dito na. Speak righteous words. Sa ating mong pagsasalita, ang mga salita po ba natin ay mga salita na makaka-bless sa mga nakakarinig? O mga salita na natutuhan natin sa kalye? Tandaan natin, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay mga taong may class. Alam niyo ba yun? May class kung kumilos. Kahit sa dami naman, may class A, class B, class C. Yung pag sinabing class A, mahal yun. No? May value yun. Kapag nandun sa mga mababang class, mura lang yung cheap. Ang mga anak ng Diyos ay hindi cheap. Amen ba? Kaya hindi tayo dapat na
nagsasalita ng mga cheap na salita na nagpapa-cheap sa atin. No? Kahit sa pagsasalita natin, huwag tayong maging parang palengkera. No? Yung pagdadating, parang kang nasa palengke. Tapos yung tao titingin sa'yo, ang tay-tahimik, ikaw na. Ano? Huwag tayong gano'n. Huh? Ikaw na napansin. Diba? Na parang papansin naman talaga. Ewan mo ba? O yan. So, yung ating pagsasalita, no? Let us speak righteous words. Salita ng salita, wala namang kwenta. Diba? Yung salita natin may kwenta. Yung salita natin nakaka-bless. No? Yung salita natin, yung iba ay mai-inspire kapag tayo nagsalita. Hindi yung ayaw na tayong pakinggan kasi wala tayong magandang sinasabi. No? Ikaw na lang yung salita ng salita, pero yung iba ayaw na makinig sa'yo at hindi mo naman nahahalata. No? So, kaya ingatan din natin yung ating sinasabi, yung pagtawag natin sa ating kapwa. Huwag natin bansagan ng mga anakin ng Diyos. O, diba? O, huwag natin babasa mga kung ano-anong bansa. Tawagin natin sila sa kanilang pangalan. No? The sweetest word, the sweetest name that we can hear ay ang ating sariling pangalan. No? Hindi yung papalitan natin yung pangalan. No? Yan ay bininyaga na. No? Meron na, papalitan ng pangalan. No? O, diba? Buti sana kayong pangalan ibinigay maganda. Ang pangalan namang ibinigay hindi naman maganda. No? So, speak righteous words. Words that inspire. Words that bless. No? That blesses the hearer. No? Words that uplifts. Words that encourages. O, yan. No? So, kung meron pa ditong nagsasalita ng Tangi basahin natin yun. Kaya nagsasabi ng gano'n. Walang anak ng Diyos na gano'n. Kasi hinango na tayo ng Diyos sa gano'ng bagay. Huwag tayo magsasalita ng masasakit na salita sa ating kapwa na nakakadurog sa kanilang damdamin. Mga salita na nakapaglulublob sa kanila sa putik at nakakawala ng pagkatao. No? Kundi, kasama yung doon. Speak righteous words. Kasi tayo ay may value. Diba? Yung mga may value, hindi yan sinasabihan ng mga salitang hindi maganda. Diba? Sasabi, wow! Diba? Sasabi, ang ganda naman! Diba? Yun ang mga sinasabi, magagandang salita. At tayo bilang mga anak ng Diyos, highly valued by God, ay i-value din natin ang bawat isa. Ingatan natin ang ating pang-ookray. Yan na. Kasi ang ino-okray mo ay anak ng Diyos. Sabi, at ang anuman, ang ginawa mo sa isa sa mga ito, sa akin mo ginawa. Ginagawa natin yon sa Diyos. Di ba? Natahimik kayo ngayon, di ba? Lahat po tayo natatama. Ako ay natututo rin dito. Hindi ako exempted dito. Ako ay guilty rin dito somehow. Dito sa mga sinasabi ko. Kasi tandaan natin yon. Ang panghahamak natin sa ating kapatid ay panghahamak na ginagawa rin natin sa ating Diyos. Ang panglalait na ginagawa natin sa ating kapatid ay panglalait na ginagawa rin natin sa ating Diyos. Bakit? Kasi siya ay nilikha. Saan? Sa wangis ng Diyos. Ang hininga na mayroon siya ay kanino galing? Sa Diyos. Diba? At ang bawat isa ay anak ng Diyos. Tayo ay pinahalagahan ng Diyos. Bakit tayo hindi natin mapahalagahan ang ating kapwa? Kaya ingatan natin ang ating pagsasalita. Kasi yan ay sumusugat na mahirap pagalingin ang sugat. Lumilikha na hindi maganda
sa ating kapwa na ating hinama. Ayun po yung sinasabi dito, no? So, yun yung magmamanifest. Speak righteous words. Ang mga salita ba natin ay righteous. Pang-apat, do righteous deeds. Matuwid na mga gawain. Ang ginagawa ba natin ay matuwid. Tama ba yung ating ginagawa? Hindi yung pag nasa dilim, iba na ang ginagawa. Pag hindi nakasama ang kapatiran, iba na ang kasama. At iba na rin ang mga pinaggagawa. Hindi ka makakapagtago sa mata ng Diyos. At ipagsusulit mo yan sa kanyang harapan pagdating ng panahon. The children of God do not enjoy evil things, evil doings. Kung na-enjoy mo yan, hello, pinapaalala ko sa'yo, anak ka ng Diyos, stop it right now. Humingi ka ng tawad sa Diyos. No? Dahil kapahamakan ng idudulot niya. Binigay sa atin ng Diyos ang kanyang breastplate of righteousness. Sabi niyo, no? To guard our hearts. Kumusta naman ang ating puso? Ano ang ninanais niyan? Ano ang ginugusto niyan? Ano ang pinipili niyan? Saan tumitibok yan? Para kanino tumitibok yan? Kung nakikita natin na hindi yun yung gusto ng Diyos, ay humingi tayo lagi ng guidance sa Diyos. No? Humingi tayo. May isa akong i-confess sa inyo. Meron, nung nandito pa po ako sa Sapa, may tumawag sa akin. Ang tagal-tagal, hindi ko na-expect yung call na yun. At yun yung tao na naka-mutual ko noon. No? Ngayon sabi niya sa akin, mag-collab tayo sa church. Sabi ko, sige. Hanggang sa hinihingi niya na magkita kami. Ako ay biglang kinakabahan. Sabi ko, Lord, kung ang pakikipagkita ko dito sa taong ito, magkakasala ako, huwag mo akong bigyan ng pagkakataong magkita kami. Hiningi ko talaga yun. Kasi parang ako natatakot, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Sige po kayo magkasala pag ako nakipagkita dito sa taong ito, natakot ako nun. Ipinag-pray ko talaga yun. At napakabuti ng Diyos. Hindi niya hinayaan na magkita kami. Oo, totoo. Humingi tayo ng gabay sa Lord kasi bibigyan naman niya tayo. At maging sensitibo tayo sa kung paano siya gumagawa sa atin. Hindi tayo go ng go kasi gusto natin. Ingatan din natin yung ating sarili. Alam natin yung katotohanan. Alam natin ang ating identity. Alam natin kung sino ang ating Diyos. Then mamuhay tayo sa ganung paraan. Kasi kapag tayo po ay gumawa ng bagay na hindi nais ng Diyos, ang katumbas po niyan ay konsekwensya. Nagpaparusa ang Diyos. At ang parusang yon, hindi ho natin yun pwedeng bawiin. Patatawarin ka niya, pero pagdaraanan mo ang kanyang parusa. Kaya ingatan po natin, do righteous deeds. Ang pangalawang baluti na ito, bahagi ng baluti, righteousness is holiness in character and in conduct. Ito ay kabanalan sa ating mga karakter, sa ating pag-uugali. Alam ba natin yung kabanalan? Kung naalala niyo po yung mensahe ko noon na ito yung linya. Ngayon ang Diyos yun sinasabi sa atin, tumawid ka sa linya. Yan ang linya. Pag tumawid ka, yan yung kabanalan. Marami ayaw tumawid sa linya kasi na-enjoy nila bilang mga Kristiyano ang mga desires ng kanilang mga puso, yung lust, na-enjoy nila. At maraming ganyan. Kristiyano but enjoying the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Ayaw nilang tumawid kasi alam nila na iiwanan nila at hindi nila kayang iwanan yun. And yet they are confessing they are Christians. Nasaan ang righteousness ng Diyos?
isusuot yun eh. No? Isusuot, ibinigay yun, ibinadamit na yun sa atin ng Diyos. Kasi para tayo ay hindi maging casualty. Hindi tayo nalalamangan ng dyablo. No, yan, no, ito yung pakikipaglaban eh. It is expressing Jesus' life through our life, which observant people can see as well as God. No? Nakikita yon ng ibang tao, lalo na ng Diyos. Kasi may nababago, no? Na-express, nahahayag sa ating buhay, ang buhay ni Kristo. Nakikita sa ating pamumuhay ang isang binagong Kristiyano, no? Na mayroong pure motives. Tama yung ating motibo. Merong right attitude. No? Yung attitude natin, attitude check. No? Being obedient to authority, hindi kayo lumalaban sa leaders. Hindi kayo lumalaban sa pastor. Tandaan nyo ito, touch not God's anointed. Huwag kayong lalaban kasi ang Diyos ang inyong kalaban. Kung ang inyong leader, no? Kung yan ang pinili ng Diyos, yung leader niyan, na yan, sa tingin ninyo ay may hindi tamang ginawa, wala pa rin kayong karapatan na humusga at siya ay pag-usapan. Kasi ang Diyos ang magpaparusa sa Kanya, hindi kayo. Tatanggapin niyo ang parusa. No? Kapag pinag-usapan niyo yan sa talikuran, remember, si Aaron at si Miriam. Di ba? Pinag-usapan nila si Moises sa talikuran. At naririnig sila ng Diyos. So, ano nangyari sa kanila? Pinasa sila ng Diyos, di ba? O yung kanilang balat, nagkaroon ng sakit. Sila inilabas sa kampo. Dahil sa kanilang ginawa, pinag-usapan nila si Moises. So, iingatan natin yan, no? Yung submission, yung obedience sa authority. So, ingatan natin ang ganung mga bagay. Pastor man siya dito o sa iba. Hindi, kung mapagkwentuhan at nakita natin may hindi maganda, kailangan niya yung panalang, ipag-pray natin kaysa sila ay sa ating pagpipiestahan. No? Iyahan natin ng Diyos ang magtuwid sa Kanya. Hindi tayo ang huhusga. At kapag lumabang kayo talaga, ano, totoo yan. Dami ko na ang karanasan. Yung iba, pinatay na ng Diyos. Dami ko ng karanasan dyan. At yung parusa, nakikita ko talaga kung paano sila pinaparusahan ng Diyos dahil sa ginawa nilang paglaban. Ang Diyos ang ating kalaban. No? Kaya ingatan natin, being obedient to authority. At hindi lang sa leader ng church, kundi sa leader din sa community, sa ating bansa. No? Marunong tayong sumunod. Pero kung yun naman ay taliwas na at hindi naaayon sa ating pananampalataya, ano ang sabi ni Apostol Pablo? No? Mas mabuti ang sumunod sa Diyos kaysa sa tao. So, maging matalino tayo doon. So, speaking the truth in love. Nagsasalita tayo ng katotohanan at yun ay may pag-ibig. Let us practice grace. May pag-ibig, may pangmamalasakit sa ating kapwa. Being honest in all of your affairs. So ito, tayo ay maging matapat. Kung kayo ay nagpaalam sa inyong nanay, pupunta po kami sa church. May practice po kami sa church. Dito kayo talaga pupunta sa church. Dito kayo nagpa-practice sa church. Hindi nakikipag-date sa aplaya. No. At hindi pumupunta sa kung saan-saan pagkatapos ng practice. So maging tapat tayo kasi ipagsusulit natin yan sa Diyos. No? Ipagsusulit natin yan. Ang Diyos ay matuwid at siya ay nakakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya alalahanin natin ang kanyang salita. Being honest in all our affairs. O kung yan man ay transaction, maging tapat tayo, huwag tayong magdadaya. Ha? Ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos ba ay nasa puso mo? O, sino ba ang nakatira? Si Kristo o ang dyablo?
So, kung si Kristo ang nakatira, yung truth, marireveal yan, magmamanifest yan. No? Ika-anim. So, ito ay ilan lamang sa mga bagay na yon. Ano po? Working on our job as if Jesus were our boss. Ginagawa natin ang ating trabaho, ang mga assigned tasks sa atin, na hindi tayo nagre-reklamo. At dapat ay laging masaya tayo kasi Jesus is our boss. Sa Kanya tayo naglilingkod. Hindi niyo ginagawa para kay pastor. Hindi niyo ginagawa para sa akin. No? Na kapag si pastor ang tumawag, takbo, sunod agad. Pero pag ang Lord, wait lang. No. Pinaghihintay natin ang Lord. Huwag ganun. No? Ang Lord ang ating boss. Ibinigay niya yan, yung task na yan sa iyo dahil nagtiwala siya sa iyo. Huwag mo siyang bibiguin kasi nagtitiwala siya sa iyo. Kaya yung task, hindi natin ito pagsawaan. Lagi na lang ako. Ako na naman. Wala na bang iba? No? It is a privilege to serve the King of Kings. No? Yan ay maging joy sa ating puso na tayo ay naglilingkod sa Kanya. No? Kasi bibigyan naman niya kayo ng energy para yan ay gawin. Bibigyan niya kayo ng kakayahan para yan ay inyong matapos. No? Yung isinare ko po sa inyo nung Sunday na yung sa mga pastora, alam niyo po, yung nag-share sila sa camp, ang laking bagay nun, diba? Pero ginawa nila yun by faith. Sabi nila, ito ay task na ibinigay sa amin ng Lord. At nagpapasalamat kami sa Lord kasi natapos namin. No, natapos namin. No, nagulat din ako nun kasi talaga free yung camp namin eh. Sabi ko, bakit kaya free yung camp? Hindi kami nagbayad. Sa accommodation, sa food, wala kang binayaran. Yung mga malalayo lang, pamasahe papunta doon. Pero yung buong camp, free. Dahil may mga pastorang ito na nag-pledge, nag-ipon sila, 50,000 each na ibigay nila para sa camp. No? Nakakatuwa, nakaka-amaze ang kanilang patotoo. At sinabi nila yun, hindi para sila magyabang, kundi sa kanilang puso. Umiiyak nga sila, ito ay task na inilagay sa amin ng Lord. At salamat dahil binigyan niya kami ng lakas at kakayahan para ito ay aming mapuluan. Dumating yung camp, napunuan din kayo. Kita po ninyo, no? Si Lord ang ating boss. Kaya ang anumang bagay na ginagawa natin, nang iniisip natin, Jesus is my boss, ay magagawa natin na may kagalakan sa ating puso. Amen ba? Amen. Yan. Hindi tayo magsasawa. Hindi tayo mapapagod. No? Maari yung katawan, minsan humihingi ng pahinga. Pero yung spiritual, nakapaguran, hindi. Laging on the go. Laging malakas. Laging binabagin ni Pastor Joseph sa glorifiers, sa devotion. Kami lagi excited. Ba't parang hindi kami napapagod? Ba't parang hindi kami nagsasawa? Hindi dahil ito kami ang mga pastor dito. Hindi. Kundi yung kagustuhan na ma-please ay walang iba, kundi ang Diyos. No? At yung excitement doon sa ano yung gagawin niya sa aming buhay at sa pamamagitan ng aming buhay. Kung paano niya yun ihahayag, paano niya yun i-reveal sa amin at doon sa mga tao na ipinagkatiwala niya sa amin. No? He is our boss. Kaya be joyful in our service. No? Gawin natin yon. Jesus is our boss. Serving others joyfully. Yung maglingkod tayo sa ating kapwa na tayo ay puno ng kagalakan. We were taught sa Romans chapter 8 that the key to living a righteous life is by the power of the Holy Spirit. Lagi po natin kilalanin ang banal na Espiritu. Yes. Naging Bible study ko noon at itinuro ko din sa inyo noon sa Sunday School. Kilalanin natin ang Holy Spirit. Hindi lahat ng church, hindi lahat ng Kristiyano ay nire-recognize ang work ng Holy Spirit sa buhay nila at sa buhay ng iglesia. Pero tingnan nyo po, kahit dito po sa atin nangyari. Nung kinikilala po natin ang presensya ng banal na Espiritu at ang ginagawa niya sa iglesia, nararanasan natin ang pagbuhos ng kapangyarihan niya, di ba? Amen.
Nararanasan natin yun. Ganyan po, sa pananagumpay po natin sa buhay, para po tayo ay makapamuhay ng righteous life, it is by the power of the Holy Spirit. Kilalanin po natin siya sa ating buhay. To live right and enjoy protection, there is protection behind the breastplate of righteousness. No, may protection dyan sa likod ng breastplate of righteousness. Kung gagawin natin kung ano ang tama, tayo ay maliligtas sa kapahamakan. Siguro naman, wala ko sa ating gustong mapahamak, di ba? Hello? Gising pa ba kayo? Tulog na yata. No? Wala mo yun? Yung parang nakikinig, nakatitig, pero tulog na pala. Pero gano'n no? No? Sa likod ng breastplate of righteousness, no? Ay naandoon ang protection. Kung tayo ay gagawa ng tama, tayo ay maliligtas sa tiyak na kapahamakan. Kung tayo ay magiging maingat, kung ikocommit natin ang ating sarili, spiritually, ethically, sa lahat po ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating iisipin, na ma-enjoy po natin ang proteksyon mula sa Diyos at ang tagumpay. Ma-enjoy natin ang kanyang proteksyon at ang tagumpay. Kaya hindi na tayo magiging Kristiyanong talunan. Tayo na ay mga Kristiyanong mananagumpay. Magtatagumpay tayo sa pangalan ni Kristo. Kaya tayo po ay piliin natin makapamuhay ng may kalinisan, ng mayroong tamang motibo. Tayo ay pinipiling gawin kung ano ang tamang nakalulugod sa ating Panginoon. At sa harap ng so great clouds of witnesses, because we're surrounded by a great cloud of witnesses, all of our attitudes and actions, tinitingnan po yan. At kapag na-express po natin ang buhay ni Kristo sa ating buhay, we will live victoriously. Ang ating motibo, ang pinakamalalim na naisin ng ating pong puso, walang iba kundi ang mabigyan ng karangalan ay ang ating Diyos lamang. Sabi po sa Revelations chapter 3, verse 4 to 6, no? Ito ay sabi, isasama tayo ng Diyos sa kanyang parada ng tagumpay at magsusuot ng puti na ang mga magtatagumpay. So, ito yung kanyang mensahe sa iglesia sa Sardis. May ilan sa inyo diyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit, sapagkat sila'y karapat ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti, at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Kaya, ang magtatagumpay, mananatiling, malinis at karapat-dapat sa harapan ng Diyos ay susuotan ng puti at kasama ng Diyos na lalakad, suot ang puting kasamutan. That is righteousness. The robe of righteousness na nilagay ni Kristo sa atin. So, dalawa pa lang po yan, ano? Ito ay 6. Kaya po series, no? Medyo mahaba talaga. So, dito ko muna po tatapusin, ano, sa dalawang ito. Ang una ulit, ano po? Ayan, no? Tandaan niyo po yan. Pagkatapos po nito, may quiz tayo. Ang baluti. Okay, so tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat dahil kami ay pinili mo at idinamit sa amin ang iyo pong katuwiran upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ng iyong masaganang biyaya na mapanatili naming malinis ang aming pong mga sarili at makapanatili po kaming lumalakad sa iyong katwiran at makapamuhay ng mayroong kabanalan para sa iyong karangalan. Alam po namin marami pong struggles kaming kakaharapin, maraming mga pagsubok na pagdaraanan, mga challenges sa aming pong faith. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pangunawa at karunungan na piliin kung ano ang tama, gawin kung ano ang tama, salitain kung ano ang tama, at ang aming pong puso, Panginoon, ay likhaan mo
ng iyong katuwiran, ng iyong kabanalan, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo sa lahat ng aming gagawin. Kami ay magliwanag sa iyong kaluwalhatian at siya ay makita ng mga tao sa aming pong paligid kung paanong ninanais ng pusong ito na ikaw ang mabigyang kaluguran sa buhay namin. Tulungan kaming makapamuhay ng mayroong kabanalan. Binabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.